Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Atoy. Taong 1995. Probinsya ng Samar. Wag. Maawa kayo kay tatay. Diyos ko, tama na po. Tama na. Sigaw ni Atoy. O Atoy anak, gising. Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko anak, bakit mo na naman tinatawag ang tatay mo? Matagal niya na tayong iniwan. Hanggang ngayon ba Dinadalaw ka pa din niya sa panaginip. Bumangon ka nga't uminom ng tubig. Diyos kong bata ka. Kahapon ka lang dumating. Akala ko ba wala nang nangyayaring ganyan? Wika ni Nanay Morit habang ginigising si Atoy sa panaginip. Nay, nakakatakot. Si tatay, may kasama na 3 mga nilalang. Mukhang sila ang pumatay kay tatay. Hindi naman tumigil nay kahit nasa syudad na ako . Sa totoo lang, mas lumala pa nga po . Ang sabi sa panaginip ko, mga kapatid ni tatay ang pumatay sa kanya. Baka may gustong sabihin si tatay na hindi natin alam nay. Tugon ni Atoy. Abay, bakit ngayon mo lang yan sinabi? Una pala, ganyan na ang nasa isipan ko. Naturingan silang mga kapatid. Kaya nga lumipat dito si Lolo Raden. Wala din siyang tiwala sa mga mapagbalat kayong mga yan. Mabuting nandito siya. Ligtas tayo kung sakaling sasalakayin nila tayo. Kilala mo naman ang lolo mo pagdating sa usapang aswang. Walang magkakamali sa matador. Hindi lang ng hayop, pati na rin mga aswang. Wika ng ina. Dala ng takot ni Atoy imbes na magalit si Nanay Morit. Niyakap niya na lamang ito at pinakalma. Halos 11 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Tatay Burgok dahil sa pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Ayon sa kwento, natagpuan na lamang ito na walang buhay sa gilid ng pilapil. Wakwak ang tiyan at naaagnas na ang katawan. Sa bilin ng ama ni Nanay Morit, lumipat sila ng tahanan. Ayon sa matanda, delikado ang lugar. Lalo pat ramdam nito ang presensya ng mga nilalang. Ngunit hindi na sinabi ng matanda kung sino ang mga ito. Bagkus, mas piniling kupkupin at ilayo sa lugarang mag-anak na naiwan ni Tatay Burgok. Dagdag pa ni Lolo Raden, ayaw niyang makialam sa anumang gulo na meron sa pamilya ng Yumao. Ngunit ibang usapan na kung madadamay ang sariling anak. Lalo na ang mga apong wala namang kinalaman sa mga nangyayari. Mula nang nawala si Tatay Burgok, naging kaagapay na ni Nanay Morit si Atoy. Pero mula nang mamatay ang ama hanggang sa magbinata, hindi na siya tinantana ng masamang panaginip. Sa panaginip niya, paulit-ulit na pinapakita sa kanya ang buong pangyayari. Kung paano namatay ang ama sa kamay ng mga nilalang. Ngunit akala ng ina, bunga lamang ito ng malikot na imahinasyon ng binata. Iniisip ni Nanay Morit na kapag lumipas ang panahon, makakalimutan din ng binata ang lahat. Pero habang lumalaki si Atoy, mas lalo nitong nailalahad ang mga nangyayari. Pero kahit isang beses, hindi sumang-ayon si Nanay Morit. Ayon sa ina,
Mabait ang asawa at wala itong kaaway sa lugar. Nang dumating si Lolo Raden sa tahanan, ramdam na matanda kung ano ang nararanasan ni Atoy. Kaya palagi niyang pinapangaralan si Nanay Murit. Ayon sa kanya, posibleng hindi matahimik ang kaluluwa ng namayapa dahil may nais itong ipahiwatig na katotohanan. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa pag-alalay ni Lolo Raden, nakapagtapos si Atoy ng pag-aaral, nakakuha ng magandang trabaho sa syudad. Umuwi na lamang ito sa lugar para magbakasyon o kaya naman kapag may okasyon ang pamilya. Alam ko naman pong simulat sa pulnay, hindi ka naniniwala eh. Pero hindi ako titigil maghanap ng sagot sa mga pahiwatig ni tatay. Alam mo naman ay kung gaano kahirap na paulit-ulit na makita si tatay sa ganong sitwasyon. Siya nga pala, Nay. Bakit biglang nagpatawag ng pagpupulong si Tiyo? Mabuti na lang. Wala akong pasok ng 2 araw kaya umuwi na po muna ako. Saka ang sabi ni Noel, importante daw yung pag-uusapan eh. Alam mo na po ba yun, Nay? Tanong ni Atoy. Wala namang pasabi. Ang alam ko, kayo-kayo lang na magpipinsan. Ewan ko ba dyan sa mga tsuhin nyo? Abay hindi naman kami sinali. Siya nga pala anak. Huwag mo nang isama ang mga kapatid mo ha. Ikaw na lang. Hindi pa nila maiintindihan kung sakaling lupain na naman ng tatay mo ang usapan. Wika ni Nanay Murit. Lupa? Di ba, matagal nang binigay ni tatay ang parte niya. Baka hindi lupa, Nay. Pakiramdam ko, patungkol to sa mana eh. Kung ano man yun, bahala na mamaya. Alam na nila na hindi tayo makikigulo. Mabubuhay naman tayo nang hindi umaasa sa sakahan eh. Tugon ni Atoy. Apo, bago ka umalis mamaya, may ipapabaon ako sa'yo. Sa tagal ng panahon ngayon lang talaga nilang naisipang ipatawag ka. Meron akong masamang kutob sa nangyayari. Oo, pamilya niyo sila. Pero simulat sa puli, wala talaga akong tiwala sa mga pulbol na yan. Hindi man kita masasamahan, pero pababaunan kita ng pangproteksyon. Mahirap na. Wika ni Lolo Raden. Sumang-ayon naman si Atoy sa lolo. Hindi naman ito nangyalam sa usapang problema ng pamilya ng ama. Ngunit ibang usapin kapag kaligtasan na ng mga apo. Palagi nitong inuuna ang kapakanan nila. Lalo na noong mga panahon na kailangan siya. Sa lahat ng mga naging pasya, kagapay nila si Lolo Raden. Lalo pa noong sila na lamang mag-ina. Bilang balik ng binata sa ina at lolo, siya naman ngayon ang nagpapaaral sa mga kapatid. Ayon pa sa binata, ipinangako niya sa puntod ng ama na siya na ang bahala sa naiwang obligasyon. Lalo pa sa mga kapatid. Dagdag pa ni Atoy, siya ang magiging lakas ng ina hanggat nabubuhay ito. Sa kabilang banda naman, maaga pa lamang naghahanda na ang binata. Hindi man alam ang mga mangyayari. Ngunit nasasabik na itong makita at malaman ang sasabihin ng mga kapatid ng ama. Maging ng mga pinsan na matagal nang hindi nakita. May kalayuan sila sa lugar. Kaya bago magtanghali umalis na si Atoy. Panalangin lamang ng binata. Kung ano man ang mapag-uusapan, naway hindi ito tungkol sa pagpatay nila sa ama. Habang naghahanda, may iniabot si Lolo Raden sa kanya.
Isang bagay na nakabalot sa telang may mga borda na katagang Latin. Nagtataka ang binata kung ano yon. Kaya binuksan niya ito at ganoon na lamang ang pagkamangha nang makita ang gintong balaraw. Halika po. Ituturo ko sa iyo kung paano mo yan ilalagay nang hindi napapansin ng sino man. Gusto man kitang samahan na po. Pero hindi naman ako imbitado. Kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko na sanang bumalik ka pa doon. Pero kailangan mo silang harapin. Alam kong may isip ka na. Kaya mo nang proteksyonan ang sarili mo kung sakali. Pero ibang mga nilalang ang pamilya ng tatay mo. Ayaw kong ako mismo ang magsabi sa iyo. Gusto kong ikaw mismo ang makatuklas at mag-iingat ka po. Bilin ni Lolo Raden. Lolo, mula pagkabata may mga naituro ka po sa akin lalo pa sa kumbating pisikal. Nang dahil sa iyo, kaya tumibay din kami magkakapatid. Kaya huwag ka pong mag-alala. Uuwi po ako ng ligtas. Siya nga po pala. Maraming salamat po dito ha. Tugon ni Atoy. Halos isang dangka lamang ang haba ng balaraw na tinalian ng matanda ng tela na gawa mismo para sa gamit. Itinali ito ng matanda sa bewang ni Atoy bago ito nagsuot ng damit. Namangha ang binata. Sobrang nipis at gaan lamang ng gamit. Ni hindi yun bumubukol sa tagiliran. Bago pa man ang lahat, pinabaunan siya ni Lolo Raden ng malakas na orasyon pang proteksyon. Ilang sandali pa ang lumipas nang makaalis si Atoy. Halos kalahating oras bago niya narating ang lugar ng mga tiyuhin. Dahil sa tagal nang hindi nakakapasyal sa lugar, naninibago si Atoy. Tila wala nang nangangalaga sa lugar. Napakatahimik na tila naging masukal na lugar ang dating malapad na palayan. Malalayo ang mga kabahayan kaya hindi naiwasan ni Atoy na magtaka. Lalo pa noong bumungad sa kanya ang mga talahib na halos lumagpas sa taas niya. Ganun pa man, sinikap ng binatang ayusin ang sarili. Ilang sandali pa ang lumipas nang marating niya ang tahanan. Kaagad naman siyang sinalubong ng pinsan. Bigla itong humapos sa kanya habang nakangiting bumabati. Hindi naman samaselan ang binata. Ngunit nalanghap niya ang kakaibang amoy nito na masakit sa ilong. Maraming salamat ha. Pinaunlakan mo ang imbitasyon namin. Halika na Atoy. Kanina ka pa nila hinihintay. Wika ni Noel. Magandang tanghali pinsan. Sino bang naroon? May problema ba? Saka parang may kakaiba yata sa paligid ah. Kahit sa'yo. Pinsan, naligo ka ba? Parang... Natigil sa pagsasalita si Atoy nang lumabas ang tiyuhin. Nakangiti din ito habang yumayapos sa kanya. Ganon din ang amoy nito. Sobrang baho na nakakahilo at nakakasuka. Ganun pa man, napansin pa rin niya na pilit lamang ang mga tawa ng pinsan at tiyuhin. Sa wakas, dumating ka na. Akala namin hindi mo na kami naaalala. Pumasok muna kayo at doon na tayo mag-usap sa loob. Mamaya pa dadating ang iba mong mga pinsan. Pero si Anod at Jose, nasa loob na at nauna lang ng konti sa'yo. Tara na. Wika ni Tio Berto. Sumunod naman ang dalawa. Habang papasok, hindi maiwasan ni Atoy na magtaka.
Tila sobrang bigat ng presensya ng bahay. Nakaramdam ito ng biglaang pag-init ng tagiliran kung saan naroon ang itinali ng lolo. Lalo pa nang marating nila ang sala. Bumungad sa kanya ang kakaibang figura na kahoy. Ayon sa binata, gawa lamang ito sa kahoy na tila totoo kung titignan sa malayo. Dagdag pa ni Atoy, tila buhay ang mga yon na sinadyang ilagay sa kada sulok ng sala. Akala niya may iba pa silang makakasama. Ngunit wala namang ibang tao sa loob. Siya lamang ang umupo at wala naman ang sinasabi ng mga itong mga pinsang nauna na sa kanya. Ayon naman sa magama, baka nasa banyo at umiihi lamang. Habang nakaupo at naghihintay sa mga pinsan, naglatag naman ng makakain ang tiyuhin. Habang inilalatag ang pagkain, kagad namang nakaramdam ng kakaiba si Atoy. May mali sa pagkaing nilatag sa harapan. Ayon sa binata, may biskwit at termos na hindi niya malaman kung nahugasan ba o sadyang ganun lamang ang itsura. May bakas pa ito ng kulay pulang likido na nakapalibot sa baso. Kahit nandidiri, hindi ito nagpahalata at walang reaksyon ng muka. Ilang sandali pa, nang hindi pa din lumalabas si Anod at Jose, may sasabihin sana si Atoy. Ngunit biglang nagsalita si Tio Berto. Wala naman siyang maintindihan sa sinasabi ng tiyuhin. Matapos yon, nagpaalam si Noel na may gagawin sa kusina. Ayon pa sa pinsan, nagluluto ang iba pang pinsan ng pananghalian, kaya kailangan niyang alalayan. Samantalang naiwan naman silang magtiyuhin. Pinipilit siya nitong kumain ng merienda. Nagsalin pa ito ng tila kape mula sa termos at iniabot sa kanya. Sumenyas ang tiyuhin na uminom muna. Hihigop na sana si Atoy. Ngunit bigla naman siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kusina. Hindi naman niya nakita ang loob kung saan pumasok si Noel. Dahil sa gulat, walang nainom si Atoy. Tumayo ito at tinignan ng paligid. Ay nako, nagulat ka ba? Nako, hayaan mo lang yon. Baka yung iihawin ng pinsan at tiyahin mong kambing. Sige na, kumain ka na muna. Aalamin ko kung anong nangyayari sa loob. Wika ni Tio Berto. Naku, nag-abala pa po kayo. Pwede po akong tumulong kung kailangan. Mahaba pa naman po yung oras eh. Baka may gagayatin po nang matulungan ko kayo. Tugon ni Atoy. Susunod na sana ang binata. Ngunit bigla itong umangil at tumingin sa kanya. Nag-iba ang presensya ng tiyuhin at tila naging ibang tao. Tumingin ito sa kanya na namumula ang mga mata. Bigla namang napaatras si Atoy at bumalik sa pagkakaupo. Ngunit sa pagkakataong yun, nakakasigurado siya. Ang sumigaw sa kusina ay isa sa mga pinsan, kaya hindi na niya ito naabutan. Pumasok ng kusina ang tiyuhin at padabog na sinara ang pinto. Sa pagkakataong yun, naalala niya ang nakasukbit na balaraw sa gilid na kanina pa umiinit. Alam niyang hindi tao ang mga nakatira sa bahay. Habang nakikiramdam sa mga mangyayari, bigla muli itong nakarinig ng pagsigaw. At sa pangalawang pagkakataon, hindi lamang basta sigaw, kundi humihingi ang mga ito ng tulong. Hindi na nakapagpigil si Atoy. Binunot na ng binata ang balaraw at kasabay ng pagtayo.
Walang sabi-sabing sinipa ang pinto ng kusina. Nanlaki ang mga mata ni Atoy nang makitang nakatali na ang dalawang pinsan. Patay na si Anod. Wala nang balat at akmang tatadtadin na sana ng tiyahin. Habang si Jose naman, buhay pa pero puno na ng sugat sa katawan. Sabi ko na nga ba mga hayop kayo, mga demonyo. Kayo ang pumatay kay tatay. Ngayon, klaro na ang lahat sa akin. Bakit tiyo? Bakit ikaw pa? Wika ni Atoy. Nandidilim na ang mga mata niya ng mga oras na yon. Hindi ka man lang naghintay, Atoy. Naiinggit ka ba sa kanila? Matapos nito, ikaw naman ang isusunod namin. Wika ni Noel. Matapang na bata! Pasalamat ka't inilayo kayo ng nanay mo. Dahil kung hindi, matagal ko nang hinigop ang mga utak nyo kagaya ng tatay mo. Sumasawsaw pa kasi ang lolo mong laos na matador. Pagkatay lang ng karne ang alam nun. Ngayong alam mo na. Ano namang magagawa mo? Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Dagdag ni Tio Berto. Sabay taga sa ulo ni Anod. Kaagad naman itong tumilapon sa harapan mismo ni Noel at ng tiyahin. Walang ano-ano Pinag-agawan pa ito ng dalawa na tila bola. Nakatayo lamang si Atoy habang nanginginig sa takot dahil sa mga nasaksihan. Ito ang unang pagkakataon niya na makakita ng ganun. Kaya naduwal ang binata at akmang tatalikod na sana. Ngunit bigla namang humarang si Noel sa harapan niya. Sobrang bilis na tila sa isang kisap mata lang. Nadakma kagad si Atoy. Dala ng galit. Hindi na nagdalawang isip ang binatang isaksak ang balaraw sa harap. Tinamaan ito sa leeg. Dali-daling nawala ng buhay. Biglang umapoy ang katawan ni Noel at nasunog. Dahil sa nangyari, biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang binata at hinarap ang mag-asawa. Sumisigaw ang ina ni Noel sa nangyari sa pagkamatay ng anak. Samantala, kagad naman siyang sinugod ni Tio Berto. Sinakal nito si Atoy at inangat sa lupa. Malakas at madiin ang pagkakasakal sa kanya. Hindi na maigalaw ni Atoy ang katawan kasabay ng tila unti-unting pagkawala ng malay. Ngunit bago pa man yun mangyari, umusbong ang galit sa puso ng binata nang maalala ang ama. Buong lakas niyang iginalaw ang katawan. Itinarak ang punyal sa dibdib ng tiyuhin. Nabitawan siya nito habang hawak ang sugat sa dibdib. Nakita ni Atoy kung paano kumulo ang dugo na umaagos. Susugudin niya pa sana ang tiyahin. Ngunit kagad itong tumakbo papalayo sa lugar. Salamat sa Diyos. Dumating ka, pinsan. Pakiusap. Ayaw ko pang mamatay. Tulungan mo ko. Wika ni Jose. Tuliro ang utak ni Atoy habang kinakalaga ng pinsan. Napaiyak na lamang ito nang makita ang lagay ni Anod. Kahit mahirap para kay Atoy na kargahin ng pinsan, sinikap pa rin niyang makalis sa lugar. Bit-bit ang balaraw na puno pa ng dugo nang marating nila ang gitna ng baryo. Bigla na lamang nawala ng malay si Atoy. Kaya hindi na niya alam ang susunod na nangyari. Kinabukasan, nasa pagamutan na ang dalawa. Nagising na lamang si Atoy dahil sa iyak ng ina. Naroon ang pamilya ng mga pinsan at may kasamang mga pulis.
Sinalaysay ni Jose ang lahat ng mga naganap. Kahit hindi makapaniwala ang kapulisan, ngunit pinili pa rin nilang pakinggan ang sinasabi nito. Napag-alaman nila na meron ding iilang kaso sa mga karatig baryo, ngunit hindi nila matukoy kung sino ang salarin. Walang sino mang saksi sa mga kaganapan. Lalong walang naniniwala kung aswang na ang usapan. Ganun pa man, dumaan pa rin sila sa pagsusuri kung gumagamit ba ang mga ito ng pinagbabawal na gamot. Ngunit negatibo naman ang resulta. Matapos ang lahat, gumaling si Atoy. Hindi na ito bumalik sa syudad para magtrabaho. Bagkus, mas pinili nitong manirahan kasama ang pamilya. Inalalayan na lamang ang lolo sa pagiging matador. Ang kinakabahala ng binata, hindi pa napatay ang tiyahin. Iniisip din niya na baka maghiganti ito at balikan ang mga kapatid. Ngunit sa tulong ng lolo, nalagpasan ng binata ang mga karanasang hindi normal sa mga nakararami. Naipasa din ng matanda ang mga iba pa nitong gamit. Nakita niyang nagkaroon ng interes ang binata matapos ang napagdaanan. Ilang taon ding dinala ng binata sa konsensya niya ang mga nangyari. Ngunit malaki ang pasasalamat niya na nabigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng ama. Sa kasalukuyan, palagi pa ring dumadalaw ang ama sa panaginip ni Atoy. Ngunit nagpapasalamat ito sa kanya at palaging sinasabi na ingatan ang ina at ang mga kapatid. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tuyong. Taong 1979. Probinsya ng Quezon. Hoy bata, ano na naman yung minumukmok mo sa gilid? Ayos ka lang ba? Mukhang natatai ka na ewan ha. Ano ba yon? Bakit? Tessa, ano bang nangyayari sa kapatid mo? Wika ni Nanay Hara. Naku Nay, naiina naman yan malamang. Napatalon yung palakas sa kanya kaya naggaganyan. Tara na po, marami pa tayong pupunuing galon. Doon galing sa puno ng balete yung palakanay eh. Hindi nga namin alam kung saan yun nanggagaling. Tugon ni Tessa. Kapatid nito yung... ate, nakakatakot kaya. Alam mo namang takot ako sa palaka. Tsaka mukha ngang hindi yun ordinaryo eh. Nakita mo naman kung gaano yung kalaki. Pwede po ba? Bukas na lang tayo ate magakot ng tubig. Paggabi na din po eh. Padadaanan ulit natin yung puno ng balete sa... Natigil sa pagsasalita si Toyong. Napatitig si Nanay Hara sana. Napansin niyang nanginginig ito sa sobrang takot. Si Toyong ay matatakutin sa halos lahat ng bagay. Kabaliktaran ng kapatid na si Tessa. Maihahalin tulad ito sa babaeng maton, matikas at matapang. Mula nang mawala ang ama, sila ang naging katuwang ng ina sa paghahanap buhay. Tuwing hapon, naghahanap ng magpapaigib ang magkapatid. Ang kikitain nila ang pandagdag baon nila sa araw-araw. Ano ba yan Tuyong? Palaka lang yun. Isang apak mo lang patay na yun eh. Tsaka tinuruan kita na tanggalin mo yung takot mo ah. Sige ka. Lalaki kang lampa kapag ganyan. Tsaka alam mo naman na may bitbit tayong mga galon. Kapag nagkataon, kasama mo pa ako madidisgrasya. Tayo lang ang palaging magkasama sa pag-iigib.
Tapangan mo naman. Wika ni Tessa. Hayaan mo na, Tessa. Ikaw naman, imbis na ilayo mo ang kapatid mo sa ganong sitwasyon, mas lalo mo pa siyang tinatakot. Sa balete baka mo. Bakit doon kayo dumaan? Kapag ganun, umiwas na lang kayo. Marami nang nabiktima ng hindi maipaliwanag na pagyayari sa punong yon. Kaya nga napansin nyo, walang dumadaan na kahit sino doon. Kung maaari lang, iwasan nyo nang mapadaan doon ha. Kahit yon ang pinakamabilis na daan papuntang baryo. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Mamaya dadating yung magdadasal. Kaya kayong dalawa ha, linisin nyo yung altar at yung litrato ng tatay nyo. Bumili din kayo ng kandila ha. Anibersaryo ng pagkamatay niya at kailangan natin siyang alayan ng dasal. Kahit doon man lang, matulungan natin ang kaluluwa niya. Bili ni Nanay Hara. Nay, mas mabilis nga po kaming makakapunta sa baryo kapag doon kami dumaan. Wala din namang nakakatakot doon Mayabong lang yung mga puno. Tsaka Nay, sa panahon ngayon hindi na uso yung mga usaping katatakutan. Yung nabalita nga na nanuno daw, nung dalhin sa ospital, may sakit lang pala sa bato. Kaya wag kayong maniwala sa mga sinasabi dyan sa labas, Nay. Itong si Tuyong ang kailangan nating baguhin. Kailangan niya maging matapang, Nay. Kahit pa Tessa, madalas may basihan ng mga akala nating kwentong bayan lang. O siya, sige na. Magluluto pa tayo ng hapunan. Yung mga natirang mga galon, igilid nyo na muna at bukas, agahan nyo na lang sa pagising. Basta palagi nyong tatandaan ha. Palagi kayong mag-iingat. Wala ako palagi sa tabi nyo para alalayan kayo. Alam kong pareho na kayong may isip. Lalo na ikaw, Tessa. Kaya kagaya sa kasabihan, daig ng maingat ang nagtatapang-tapangan. Paalala ni Nanay Hara. Napatango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. Hindi man palaging magkasama, hindi nakakalimot si Nanay Hara na paalalahanan ang mga anak sa tama. Samantala, masaya naman ang dalawang nakakatulong sila sa ina sa kahit anong gawain. Bago magdilim, naayos na nila ang lahat. Maging ang pag-aalaya ng panalangin. Kasama ang ina, nilagyan na din nila ng alay ang altar. Magdidilim na ng mga oras na yon, kaya naghanda na din sila ng hapunan. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla silang nakarinig ng nagsisigawan sa labas. Tila may kinakatakutan ang mga tao. Hawak ni Nanay Hara ang maliit na lampara. Binuksan ang bintana. Sisilipin sana nito ang nangyayari sa labas. Ngunit nang tignan niya mula sa bintana, wala naman siyang naaninag na kahit sino. Purong kadiliman lamang ang buwabalot sa buong kapaligiran. Mag-aalas 8 ng gabi. Hindi pa rin dumadating ang magsasagawa ng dasal. Kahit nagtataka, pinili ng mag-ina na maghintay pa ng ilang oras. Hanggang sa inabot na sila ng hating gabi at napagpasyahang matulog na lamang. Naku, Nay, baka hindi klaro yung sinasabi mo doon sa magdadasal. Abay, hating gabi na po, wala pa rin Tsaka, naubos na po lahat ng kandila doon sa altar. Wika ni Tuyong. Kaya nga anak, si Nanang Murit at yung apo niya lang naman ang pinatawag ko. Alam niyo naman, may bayad ang mga ganitong padasal. Lalo pa kung may mga kasamang tagasagot. Ang sabi ko nga, pwede naman kayong dalawa ng ate mo. Kaso hindi naman sila dumating. Sige na, matulog na lang tayo at bukas
Didiretso na lang tayo sa sementeryo. Titirikan natin ang tatay niyo ng kandila. Halina muna nga kayong dalawa. Bago matulog, alayan na muna natin ang dasal itong altar. Hindi magandang inihanda natin at hindi naman gagawin. Sige na, kayong dalawa. Nasa na mga binigay kong rosaryo? Mga anak, kahit hindi tayo nagnonobena, panatilihin niyo sa katawan niyo ang binigay ko. Lalo pat palagi akong wala para proteksyonan kayo. Tugon ni Nanay Hara. Yung sa akin po, palagi kong suot. Eto po oh. Pero ewan ko ba dyan kay Tuyong Nay kung nasan yung kanya? Nako, malamang nakalimutan na naman niya kung nasan. Tsaka mas mabuti pa nga Nay, tayo lang yung mag-alay ng dasal nang matapos kagad tayo. Antok na po talaga ako Nay. Saka Tuyong, agahan natin yung gising ha. Marami tayong hahakuting galon bukas. Hindi pwedeng hindi tayo mag-igib. Hindi pa naman natin natapos kanina dahil sa takot mo sa palaka. Paalala ni Tessa sa kapatid. Napailing na lamang ang ina habang nagtatalo ang anak. Napatingin ito kay Tuyong habang hinahanap ang rosaryo. Dahil hindi makita ng bata ang rosaryo, ibinigay na lamang ni Nanay Hara ang hawak. Isang rosaryo na tila gawa sa buto ng halaman. Ayon kay Nanay Hara, pamana pa ito sa kanya ng lola na kilalang tagadasal noong nabubuhay pa. Dagdag pa ng ina, ang rosaryong yon ay sobrang mahalaga at dapat pakaingatan. Lalo pat ayon kay Nanay Hara, wala nang mabibili na ganong disenyo. Dahil mismong ang lola pa ang gumawa. Ipinasuot niya ito sa bata bago sila nagsimulang magdasal. Sa kabilang banda naman, habang ginagawa ang pagdarasal, napaisip si Nanay Hara sa mga boses na narinig kanina. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa dalawang tagadasal at bakit hindi ito nakapunta sa kanila. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na ang dalawa, ni hindi na sila nag-agahan. Inuna na nila ang mga galong na kahilera na kailangang maigipan at maihatid. Bit-bit ang mga galon at kahoy na ginagamit sa pagbubuhat ng tubig. Napagpasyahan nilang dumaan muli sa paanan ng balete. Ayon kay Tessa, kailangan nilang matapos ang trabaho dahil maaga ang pasok nila sa paaralan. Kaya naman, kahit wala pang liwanag at hindi pa masyadong nakikita ang daan ng mga oras na yon, pasipol-sipol pa ang dalawa habang naglalakad papunta sa igiban. Maya-maya pa, hindi maiwasan ito yung natumingin sa puno ng balete. Laking pasasalamat naman niya na wala ng kakaibang hayop doon. Ilang sandali pa, itinuon ng bata ang atensyon sa kapatid na panay ang paalala patungkol sa mga gawain sa buong araw. Ngunit biglang nahinto ang ate. Nanlaki ang mga mata na tila may nakikitang kakaiba sa unahan. Hindi gumagalaw si Tessa. Nagmistulang poste at hindi nagsasalita. Ate, ano pong nangyari sa'yo? Naku, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi nakakatuwang Natigilan si Tuyong sa pagsasalita. Nabitawan ang bitbit na galon ng tumambad sa harapan. Ang dambuhalang palaka. Nakangisi ito. Tila tuwang-tuwa nang makita sila. Sa sobrang takot ay biglang napasigaw si Tuyong. Ngunit kahit halos mapatid na ang lalamunan, sa samaang palad walang boses na lumalabas sa bibig niya.
Halos maihi ang bata nang makitang papalapit na sa kinatatayuan nila ang nilalang. Nanginginig ang katawan, lalo na nang makitang dinidilaan nito ang ate na hindi pa rin makagalaw. Pahakbang na sana si Toyong, ngunit tila biglang napako ang mga paa niya sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas nang maalimpungatan ang bata. Nabitawan niya ang hawak na kahoy, kasabay ng mga galon na walang laman. Gumulong ito papunta sa kinaroroonan ni Tessa. Napapikit si Toyong at nanalangin na gumalaw na ang ate at mapigilan ang paglapit ng dambuhalang palaka. Dahil sa sobrang takot, hindi niya napigilan pang maihi, lalo na nang lumapit sa kanya ang nakakakilabot na mukha ng nilalang. Nanlambot ang mga tuhod ni Toyong. Kagad bumagsak sa lupa. Nawalan ito ng malay dahil sa sobrang takot. Toyong? Hoy, ano nangyari sa'yo? Toyong! Diyos ko naman, ang bigat mo pa naman. Saka hindi kita kayang buhatin. Nay! Sigaw ni Tessa. Hindi niya malaman kung ano ang nangyari sa kapatid. Bubuhati na sana niya ito. Bigla niyang nakita ang maliit na palaka na nakadapos sa balikat ng kapatid. Kagad naman itong hinataw ni Tessa ng hawak na galon. Naisip niya na yon ang dahilan kung bakit nawala ng ulirat ang kapatid. Kahit mabigat, pinilit pa din ni Tessa na mabuhat ang bata. Dala na din ng pag-aalala, kaya nakaya niya itong kargahin. Ilang sandali pa ang lumipas nang mailapag niya ang kapatid sa mahabang upuan sa tapat ng tahanan. Kagad itong humingi ng saklolo sa ina. Ano bang nangyari sa... Anak, Toyong! Wika ni Nanay Hara. Nang buhatin niya si Toyong, bigla niyang napansin ang mga pantal sa balat ng bata, maging sa muka, na tila kagat ng kung anong hayop. Diyos ko, Tessa, ano bang nangyari? Mabuti na lang at hindi pa ako nakakaalis. Kung nagkataon, baka ano nang nangyari sa inyong dalawa. Halika, tulungan mo kong buhatin ang kapatid mo. Ilipat natin sa higaan. Utos ni Nanay Hara. Hindi alam ng ina ang gagawin ng mga oras na yon. Taimtim na lamang itong nanalangin para mapanatag ang kalooban. Nang mailipat ang bata, doon lamang nakita ni Nanay Hara na bukod sa mga pantal, puno din ng kalmot ang likuran ng bata. Kahit ako na hindi ko din po alam kung anong nangyari. Basta nakita ko lang na gumagulong sa akin yung mga galon. Tapos nakita ko na lang po si Toyong nakahiga sa lupa at walang malay. Wika ni Tessa. Kailangan natin ng manggagamot, anak. Doon pa rin ba kayo dumaan sa paanan ng puno ng balete? Tanong ni Nanay Hara. Napatango naman si Tessa habang umiiyak. Samantala, kumuha ang ina ng balabal at binalot ito kay Toyong. Kahit natataranta, napansin niya ang ilang piraso ng rosaryong binigay niya sa bata. Nagtataka si Nanay Hara kung bakit hindi na yun buo. Napahinga ito ng malalim. Tinanong si Tessa kung paano naputol ang rosaryo. Ngunit hindi din alam ng dalaga kung paano yon nangyari. Dahil hindi nila kayang buhatin si Toyong sa tahanan ng albularyo, inutusan na lamang ni Nanay Hara si Tessa na sunduin ang kilalang manggagamot sa lugar. Hindi naman ito kalayuan sa baryo, kaya kagad namang nagmadali ang dalaga. Dahil hindi mapanatag, paulit-ulit itong nagdarasal na sana
Maayos ang lagay ng kapatid. Naiyak pa si Tessa kapag naaalala ang nakakaawang itsura nito yung. Minuto lamang ang nakalipas. Narating niya ang tahanan ni Tatang Oking. Naabutan niya pa itong nakikipag-usap sa kumpol ng tao sa baryo. Nako, mukhang may nangyayaring kakaiba sa mga kabaryo natin ah. Una si Moret at apo niya. Ngayon naman, meron pang. Naputol sa pagsasalita si Tatang Oking nang biglang sumabat si Tessa. Tatang, sumama po kayo sa akin. Dalian niyo po, yung kapatid ko. Nako, ano ba talagang nangyayari? Diyos ko, napatawan yata ng sumpa ang baryo natin. Sabat ni Aling Ninette. Tara na po, Tatang Oking. Baka maubusan na tayo ng oras. Wika ni Tessa. Bit-bit na matanda ang tungkod. Kasama nila ang ibang kabaryo papunta sa tahanan. Ilang sandali lang ang lumipas ay narating na nila ang lugar. Papasok pa lang sila ng bakuran. Biglang naglabasan ang mga maliliit na itim na palaka sa siwang ng tahanan. Tila humaharang ang mga ito sa daanan ng albularyo. Ngayon, sigurado na ako kung ano ang nangyayari. Delikado. May nagambala kayong elemento sa lugar. Hindi pangkaraniwan. Lalo pat hindi natin alam kung paano nakalabas sa mga ito. Mga kabaryo, walang sino man sa inyo ang magtatangkang gumawa ng masama sa mga palaka. Hindi sila ordinaryo. Wika ni Tatang Oking. Ano pong gagawin natin, Tatang? Nakaharang po sila. Nay, nandito na po kami. Tanong ni Tessa. Huminga ng malalim ang matanda. Umihip ito ng dasal sa mga palad at inihip sa hawak na tungkod. Bago inihakbang ang mga paa papasok, hinawi niya ang mga palaka gamit ang tungkod. Sa kabilang banda naman, patuloy lang sa pagtawag si Tessa sa ina. Ngunit tila wala namang tao sa tahanan. Bakit walang tao, Tatang? Dito na lang po kami. Natatakot kaming pumasok sa loob. Wika ni Aling Ninette. Nasa loob po ang nanay at kapatid ko. Baka hindi lang nila naririnig dahil sa ingay ng mga palaka. Wika ni Tessa. Malapit na si Tatang Oking sa bahay. Bigla namang bumukas ang pinto at lumabas ang maitim na usok. Alam ng matanda na delikado sa lugar. Ngunit kahit anong panganib, nagpatuloy lamang si Tatang Oking sa pagpasok. Sa pagpapatuloy ng kwento, nadatna ng matanda ang mag-ina na wala ng malay. Pareho itong nakanganga habang may itim na usok na lumalabas sa bibig. Hinayaan na matanda ang dalawa, ni hindi niya ito hinawakan. Bagkus binuksan lahat ng bintana, maging mga pintuan para makapasok ang liwanag sa loob. Hindi din ito tumigil sa pag-uusal ng mga orasyong pangproteksyon sa sarili, maging sa buong tahanan. Wala nang ibang pupurihin, kundi ikaw, Panginoon. Ano man ang nangyayari, sa ngalan ng Ama, gabayan mo ko sa dapat kong gawin. Pagdarasal ni Tatang Oking. Ilang saglit pa, pumasok na din sa loob si Tessa. Napatakip ito ng bibig nang makita ang sitwasyon ng ina at kapatid. Habang abala ang albularyo sa pagsasagawa ng mga orasyon,
Tinanggal ng dalaga ang suot na rosaryo at walang pag-aalinlangang lumapit sa kapatid. Kasabay ng panalangin na palaging itinuturo ng ina para maproteksyonan sila. Wala nang pakialam ang dalaga sa mangyayari sa kanya. Buo ang loob ni Tessa na niyakap ang kapatid. Kasabay ng mga kataga na alam niyang magpoprotekta kay Tuyong. Napahagulgol si Tessa habang sinasambit sa tenga ng kapatid ang katagang lumabangga. Nilapitan siya ni Tatang Uking para sana tanggalin sa pagkakayapos. Ngunit bigla na lang napaubo ang kapatid. Tila nabilaukan ito at nagsuka ng kulay berdeng likido. Kasunod ni Nanay Hara na naghahabol din ng hininga. Lumaban kayong dalawa. Pakiusap. Tuyong, Nay. Wika ni Tessa. Nanghihina na ang dalaga ng mga oras na yon. Tila pagod na ang itsura. Hanggang sa nakita niyang unti-unti nang bumubuti ang lagay ng paligid. Kasabay ng pagkawala ng malay ng dalaga. Naalimpungatan si Tessa dahil sa mga nagdarasal. Bumangon siya para alamin kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Nanay Hara at Tuyong kasama si Tatang Uking na may hawak na rosaryo. Ramdam niyang maayos na ang lahat. Napaluha ito nang makitang nakangiti na ang kapatid. Iniaabot sa kanya ang kamay at inaanyayahan siyang sumama sa panalangin. Halos lahat ng mga kabaryo ay naroon. May hawak na sulo. Hanggang sa naglakad sila papunta sa puno ng balete. Ayon kay Tatang Uking, isang patay na kaluluwa ng engkantong itim ang lumukob sa kanila. Dagdag pa ng matanda, hindi lang tao ang nangangailangan ng dasal, kundi maging ang mga ligaw na elemento. Hindi lang mga albularyo ang may kakayahang manggamot, kundi maging ang mga ordinaryong taong may lakas na paniniwala. Mapalad ka, Hara. May anak kang kagaya ni Tessa. Wika ni Tatang Uking. Matapos ang gabing yun, pinaalala ni Tatang Uking na kung maaari, iwasan ng dumaan sa puno ng balete. Pinalagyan na ng harang ng albularyo nang sa ganon magsilbing babala na bawal dumaan sa lugar. Dagdag pa ng matanda, mas mabuting panatilihin ang katahimikan ng lugar dahil libingan ito ng mga patay na engkanto. Sa kasalukuyan, mas lumawak pa ang naging sakop ng balete. Sa ngayon, pinapayagan ng dumaan ng mga tao sa lugar. Ngunit kailangan nilang magsindi ng kandila at alayan ng mga panalangin ang kaluluwa ng patay na engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.